Maselco, Ilaw ng Bayan. Programa na maghahatag kaliwanagan kag kapauan sa tanan na kabalayan. Programa sa padayon ng pag-uswag sa sitio, barangay, munisipyo kag syudad. Pruweba ang tulo ka dekada na nag-agi, kapauan naging instrumento sang kauswagan. Sa 14 na munisipyo kag syudad sa Masbate, kadulungan tumaas, kabuhayan umuswag por medyo san Ilaw ng Bayan. Antabayanan na ang programa na padayon sa pagmagot na mapa sa aton ang ginahandom sa tanan. Maselco, Ilaw ng Bayan, programang halad sa tanan na katawuhan. Adi po ang iyo kaupod sa programang Maselco, Ilaw ng Bayan. Good morning po. Atin na naman po kami sa another edition sa Maselco Ilaw ng Bayan, November 10, 2015. Yan na po na aga, ikaw po kita sin special na kaupod. Mga ano yun eh, mga taken na ba ka mo? Single pa. Okay, ano sad single, ano sad very much taken, okay? Mga department heads po naton, we have Mr. Elmore Sese for the Technical Services Department. Ang technical po, para po sa for a backgrounder, amo po sindagadan in charge sa maintenance kag sa naton mga distribution lines, no? And we have Mr. Joel Delavin sa Finance Services Department. Igwa po sindasin may mga issues po kita for the technical, Mr. Sese. Pag-hello mananay. Hello, good morning po sa aton mga membro konsumidores na nagapamati yan na. So, makahatag naman kami sa iyo sin mga informasyon agod kung ano man iton mga posible na gusto niyo maaraman manunungod sa Maselco. Lugod man na maihatag manggapo naman sa iyo para masabat naton iton mga hunga sa iyo mga kaisipan. And we have Mr. Joel Delavin. Joel. So maayon aga sa tanan na pumuluyo na nagapamati yan na sa nina ka orason. Ako po ang sa FSD manager niyan sa Maselco. So tanan na problema kag concerns na regarding sa pag-abayad ninyo kag sa power bill naton, kami po ang may responsibilidad na magsabat po. So, thank you, Sir Joel. By the way, ako po si Bambi Anave, anchor for today from the Institutional Services Department. Now we go back. Maraman po kita tanan na medyo namo po sin Claymore and complaints from the member consumers nagahunga regarding sa aton power interruptions. And may gusto lang po ipaabot ang aton TSD manager si Mr. Elmore Sese bahin po sa ni na mga concerns. Ini po ang time para mapaliwanagan po natin kag maaraman man po naton kung ano ang mga ginahimo san Maselco nano una-una gayud ang kausa san mga brownouts, interruptions kag kung nano man ang saya na ginahimo san Maselco kaupod po ang DMPC. Okay. So saan na po yan na nato Ma'am Bambi? Sa ato niya na pagkita talaga na naranasan nato na damo talaga sin mga brownouts sa particularly itong mga sa harayo na lugar sa napiki sa aton mga load ends, particularly sa PUV Corpus, pakadi sa Esperanza, and amo man sa may Balod. Yan, ang pakadi sa may Milagros, Balod. Tungod po ini sa isad na dahilan igwa kita sin may mga dilapidated na kita na mga materyales sa linya naton, ito may mga sira na talaga kag panduwa man ito damo na talaga sin dapat na i-clearing sa aton linya, mga kahoy na nakasabit. Talagang tungod man ini sa
may mga igomang kita sin mga kaurupod na mga membro konsumidores man na habo na magpautod sa mga kahoy na ada apiki na sa aton linya. So isa din sa talagang ginafokusan naton sa yana kung kaya nga ni sige man an aton pag-clearing sa aton linya, kaupod man naton an DMCI sa Gosindasin clearing team, amo man an aton permi nakakaupod sa nina aton aktibidades na ginahimo. Also may mga dahilan din na nagkaigwasin na power shortage or ito nagkakaigwasin mga maintenance an aton power supplier. So nagkakaigwa kita sing ginatawag naton na load shedding. Nakunhain igwa kita sin mga area na gina-off temporarily para makapadayon ang aton serbisyo sa iba na lugar. Pero sa sugad sa nina pag igwasin mga load shedding or igwasin jutay na power shortage dahil sa pagmantinar sa mga makinasan aton power supplier na kunhain naman DMCI, ang kadamuan po sa nina apektado is amiton mga adtugad sa apikin sa load end. Agod dili maapektuhan tanan an aton serbisyo lalo na gayo didi sa syudad San Masbate na kunahin amo po an isad sa pinakadako nato na kailangan mahatagan sin serbisyo san kuryente kay adigayod ang sentro san aton ekonomiya sa probinsya. Amo man an sa lugar san Aruroy na kunhain isad man ni sa pinakadako na load sa Maselco. An iba nagahunga nano daw kay magandili pareho na dapat an iba makaranas man sin brownout. Sa karaman po santanan nato ng mga member konsumidores, dili man po namon na talagang ginagusto na sindalang an makaranas sin brownout kundi dahil sa aton distribution line. Kumbaga hali mismo dito sa planta pakadto dito sa load end, dili man po naton pwede i-off an adi didi mismo sa apiki sa aton planta kay kunhain madadamay po an haros kadamuan na munisipyo. Kaya ang kadamuan gayud na nakaranasan particularly sa load shedding amiton mga adto na apiki na sa punta. Agud mabawasan ang load sa DMCI kay kun igwasin na nga ni sabi ko nga ni kanina may ginaayo na mga makina, so kailangan magbawasin load. Now pag-abot po sa mga clearing sa karaman po sa naton mga membro konsumidores, nagkakaigwa po kita niya nasin clearing sa aton linya kada Sabado. So ginahimo naton ini half day, tuna po na aga pa, kung nakatuna kami na alas 7 aga hanggang alas 12. So may kita po natin dito sa Masbate City haros na matatapos na natin ang clearing. Pero igwa pa sin mga jujutay na mga nabibilin. So bali niya na maabot gyapon na Sabado ipagapadayon natin ini. Kag ini po voluntaryo po ini na ginahimo sa aton mga mahigosman na kaurupod na mga empleyado sa Maselco. Sabi pa nga ni isa akon kagahapon nagistoryahan kami sa board president man sa Maselco na si Dr. Bartolabak, Rufino Bartolabak. Sabi niya nga isa akon maupo daw siya pag clearing. Sabi ko sir, mas maayo kay agud maingganyo man nato ang iba pa nato nakaurupod na mga empleyado sa Maselco na magbulig man sinda pag clearing agud mas mapadali nato na matapos sin aktibidades naton kay talagang isad ini sa nagkakausa talaga sin brownout. Almost sabihon nato ng mga 80% na nagiging kausa sa brownout amo po inin mga kahoy na apiki sa linya naton. So kailangan naton ini ma-clear talaga, matangkas. Kag isad man po ini sa nakadagdag pa sa system loss kay pag sige-sige po ina nakadikit sa aton linya kaon po ina sin kuryente mismo na nami-metered sa DMCI pero sa part po San Maselco dili na siya nami-metered. So nakadagdag siya sa system loss. Incidentally, opo. Excuse me, Elmore, kasi kahapon when board meeting and I would like
I hope I'm privileged to share, for the information of our member consumers. On board mismo, they decided, nag-decision Sinda to really get actively involved. Diba? Nasabi sa panguna po ni Director Fel Monares, ang atong director from Kawayan. Kasi talagang ang Kawayan is talagang affected talaga Isad. Sinda gayo ng kasi sabi nga ni Engineer Sese, when we say load end, ang sa punta po ina ng mga munisipyo. So usad po ina talaga para na lang ma-alleviate o mabawasan ng mga incidences and burnout. Tatrabahoon talagang clearing, and I'm happy to say na talagang ma-intra ang board na nag-aamo po yun na plano ma-join Sinda, and then para po dito sa mga nagabarati po yan na mga barangay chairman namon, one of these days po, as soon as possible, makikikoordinate po kami sa iyo. Kay base na lang po, may mahatag ka muna bulig. Kasi ini po talaga na clearing. Although, Sir Elmore, ikaupod man po naman ang DMPC, igwa man po kitang tao. Pero ang sabi nga ni Ninda, very large po ini na area. So, matapos man lang, dili sa aninto na aninda antes sila matapos iwan na naman nagtubo na naman. So it's a sinasabi nga natin magandang vicious cycle yan circular. So siguro mas maganda po talaga na ang mga barangays mabulig man sila, dili man sila masakat siguro in any assistance, ang pagtaod lang sa mga poste o whatever. May mga plano pa ka mo, Sir Elmore? Gusto ko man idagdag na sabi ko nga ni kanina, nabanggit ko na nagkakaigwa kita previously mga power shortage dahil sa pag-repair sa mga pag may siraan makinasan aton power supplier and DMCI. Saya na itong request po sa board San Maselco na madagdagan ang mga makina sa DMCI agud maiwasan nga ni naton dito na power shortage dahil sa pag-repair. So saya na po para maraman sa naton mga membro konsumidores, just last month hanggang saya na nagkakaigwa pa din commissioning sa ninda bag-o na makina. So may na-installer po na bag-o na makina dito po sa aton mga gatawag na satellite power plant, kag ini adto po nakabutang sa lugar sa Katayngan, dito sa may morning Katayngan, pero Corvada. Sir Elmore, klaruhon ta ini nasabi nato na bag-o, this is just a replacement, di ba? Actually, dili siya talaga replacement, bago talaga siya. So kasi alam ko may 2 units na dito dati sa Katayngan. Yes, siguro na tapos saan na pull out. Bali tulo dati, may tulo dito dati na may tulo na naka-installer dito, although nasira na isad, pero ininagin butang ninda na isad, additional talaga ini dito kay request talaga naton ini kag pera sa makina, nag-request man kita additional pa na power transformer agud madagdagang gayod an power sa DMCI na kumbaga maiwasan ito na ginatawag nato na power shortage. So naka-installer na sinda sa duwa ninda na makina, isad sa Corvada Katayngan satellite plant, kag isad man sa Bangon Aroroy satellite plant. May plano ata kahapon may request for yes, additional na although actually request pa lang ini, pero with the support of the board, initiated by Director Monares, kasi talagang affected ang uso ng Kawayan, amo talagang amin yung mga areas talaga na hardest hit sa natin power interruptions because of low voltage. So I don't know kung ato ka na sa to nagabot ka na, Elmore, but I remember it was agreed upon na they will, ang sabi sa DMPC, si Attorney Gatbula, they will provide additional satellite, ibubutang dida sa Kawayan. So para malighten na kung on demand dito from Katayngan. So they will be installing another genset. Okay. Subject pa na sa. Opo. So ipadayon ko lang ito, sabi ko kanina na nagkakaigwa pa kita mga commissioning sa na bag-o na makina sa DMCI.
nakunhain minsan nakakaranas kita sin mga brownout, particularly sa munisipyo San Milagros, San Balud, Mandaon, pakadi sa Baleno and Aroroy, kay gina-try nato na i-extend an inda power depende sa kadako san inda kapasidad san bag-o ninda na installar na makina kag san power transformer. So gin-try naton lalo na san Domingo, gin-try nato na i-load hali dito mismo sa satellite power plant san Aroroy ang munisipyo San Milagros, Balud, Mandaon, Balino kag Aroroy instead na hali didi sa main plant. And fortunately talagang na naka-load ito tanan ng munisipyo kag maayo ang feedback. Saya na ginahimuan na naton sin tama na scheduling, tama na plano para sa ninabag-o na satellite power plant. Amo man adi sa Katayngan, Corbada, nakunhain na San Domingo gimpaabot naton ang power man naton sa Kalpi, di Masalang. So saya na amo na iniyan magiging bag-o na setup nato na an pakadi maghali di sa may di Masalang pakadto sa Katayngan, PUV Corpus, Esperanza kag Placer, pagakwao na inda power hali sa satellite power plant sa Corvada, Katayngan. An hali naman pag tuna naman didi pakadi sa Uson, Kawayan hanggang Mubo, ang magakuha naman sindasan power hali didi sa main plant. So sa sugad sa nila sitwasyon po para sa ato sa karaman sa naton mga membro konsumidores, may iwasan po naton iton sabi nga nato na power shortage kapag nagkaigosin pag-repair sa ninda mga makina. So we hope na malimit naton or mabawasan naton ito na sige-sige na mga pag-brownout. Saya na ginangayo anay namon ang jutay na pasensya tungod talagang irog sa niya naton pag igwa kita sin may gina-testing, may igwa kita sin gina-commission. So kaupod man naton ang DMCI yan. So nagkakaigwa talaga sin mga gitawag nato na intermittent brownout. Pero iton mga dili man naton talaga ginagusto lalo na pag medyo mahangin, tapos inan makusugan oran, so inan na mga kahoy na piki talaga sa linya, talagang ama nagiging cause sa brownout kag medyo nadudugay man tungod nga ni sa kanina nabanggit mo po Ma'am Bambi na talagang sa kahalapad sa aton area, malisod-lisod po maghanap san fault or san problema sa linya lalo na kung gabi na gayod. So saya na sige-sige ang aton pag-inspeksyon, pagpambalyo sa aton mga sira na mga materyales sa aton linya agud maiwasan man naton ang brownout. Kaya lang amo pangalan nga sabi na medyo igwa kita sin kakulangan sa aton mga materyales tungod ban ini sa medyo nagahikahot man na aton kooperatiba pag-abot sa kwarta. So adi man nan aton na finance manager, we hope na maka-explain man siya kung anon mga dahilan sa ni. Kay sa amon sa part sa technical, mentras na igwa kami sing gamit, mentras na igwa kami sin maibubutang sa linya para mai-replace na ng mga sira na kagamitan, talagang amon himo namon. Kaya lang pag talagang kulang pa kita sa pambakal, pajutay-jutay lang anay. So kahapon I would like to assure our member consumers na base minsan di tamahalik sa inda na nagano sinda na lalo na ito sa mga areas talagang halos uroan daw brown out. So naisip nila na pabayaan na sila San Maselco. Actually ang DMPC and the board had a meeting yesterday kag nagtalagang the board appreciated the efforts of Maselco na rather DMPC kay nagsabi sinda na kunano ang mga materials na kulang sa Maselco including manpower support magahatag sinda sana kasi gusto namon po ipaano na maayo man po ang relationship sa DMPC kag Maselco kaya ini pag-usadan po ini
united na hatagan sa solusyon. Aram po nato na talagang mga permanent solutions naton di maabot pa gayud mga 2016 or 17 kasi dako po ang pag-asa namon sa na 69 kV lines. But in the meantime, para po maiwasan kung ano man na inconveniences na cause and brownout, amo po ina na pagdesisyonan na pagabulig ang DMPC kag Maselco urusad po para solusyonin na. Now, I'd like to acknowledge the presence of our board president, Director Bartolabak. Mag-join po siya yan, ha. And in the meantime, Doc, patapos ng tanay si Sir Joel. So after that, ihatag na natin ang time kay Dr. Bartolabak, our board president. Kay aram ko, damo po siya gusto ipaabot sa aton. Sir Joel, ikaw niya ang ginatok doon niya, pag-asa sa damon Sa kamatuodan po, inin mga brownout po, malain maninin na epekto sa Maselco mismo. Kay nano po, pag nag-brownout po magamay po ang koleksyon namon. Dahil po sa gamayan namon koleksyon, di na kami ka pinansan sa mga panggastos sa TSD na mga gamit. Kay unahon namon siyempre ang benepisyo anay sa mga empleyado kay para maiwasan namon ang labor conflict. So mas maganda po gani sa Maselco kung run out kay mas dako namon magiging income kada bulan. Pero paano man po sila hindi natin maiwasan ang burnout, so kailangan lang natin mag-adjust sa paggastos sa kwarta. Especially priority yan namon ang mabayadan permi ang DMCI. Yan na po ang power bills namon sa DMCI, may duha kita ka bulan na arrears na dapat bayadan. Dapat po ang ginabayadan niya na sa Maselco is ang bulan sa Oktubre. Pero yan na sa financial status sa Maselco, sa kondisyon niya yan na delayed kita, kaya September pa lang po yan na ang ginabayadan namon. So para po maabot namon na mabayadan na ini na bulan sa September, igwa kami niyan sa mga disconnection, kaya pahibalo na lang siguro sa mga konsumidores naton. Ongoing ang disconnection niya na sa Uson, Baleno kag Milagros. Kaya ito po mga may bilin pa po na power bill siguro na hindi nabayadan. Makipamalihog na lang siguro na makabayad ka mo yan na siguro na semana para may iwasan tapo ang mautudan. Para naman po sa mga konsumidores na naga-complain kay bagan minsan wala daw sindan mga power bill na nababaton sa may bulan na hindi sila nakabaton sa power bill. So kung pwede po makisuyo na lang makakadto sa opisina para ma-actionan ta po na ma-check kung igwa po kamong power bill na hindi lang nahatag sa namon empleyado, wala ma-deliver o talagang wala ma-reading ang ninyo metro sa na bulan. So mas maayo po kasi na bulan-bulan ninyo susugon ang ninyo bayadan kaysa mabiyo po na kung papabayaan nyo lang base umabot sa 3 ka bulan na hindi ka muna reading, dako na na bayadan ninyo base malisudan o mabugat na sa inyong mga bulsa. Kaya mas convenient siguro na bulan-bulan talaga i-check ninyo ang inyo power bill. So ang iba naman po na may mga complaint, especially dun sa may nakaabot sa amon na ang sa sitio electrification ang San Isidro kag San Antonio, bagan tulo daw ka bulan na nakagamit sang kuryente. Pero sa Palanas sa Palanas. Sa Palanas po, sa munisipyo sa Palanas, pasensya na kung na-delay ang inyo power bills. Kay bago lang po na reading, kay ang pag-reading po naton unahon po syempre na maipasok ang inyo account sa computer. Kay hindi man po nababasahon sa site gadget na naton.
Iba po kitang gadget ang tawag sa Hyperlab. Hindi po yung nababasahon ang reading ninyo kundi pa siya nakapasok sa computer. Kaya amo pong ginuna namon may pasok ka ninyo mga account. Kaya bago lang po na ma-reading ang ninyo mga metro dida po. Ikaduha po namon na concern siguro no ano sa mga pilferage. Amo po ini ang mga konsumidores naton na may mga ginahimo na illegal na mga connection, especially ang iba didi mga nautudan tapos nag-illegal reconnection. So, in short ini Sir Joel, ang pagpangawat talaga sa Pagpangawat kuryente. inisang kuryente, yan na po ginatutukan namon ini kay bagan damo na report sa amon na kung diin na munisipyo igwas ang nagahimo sa ni. So ini po na pilferage hindi po ini masil ko lang ang nagasapay kundi po ang konsumidores po. Kay nano po kung ano man po ang kinawat ninda, mapasok po ini sa aton system loss. Kung makikita nyo po sa power bill naton, igwa po kitang ginatawag na system loss rate. Ibig po sabihon, iba na parte na ginagawat sa nininda ang mga konsumidores ang nagabayad. So, mas maganda po siguro as mga konsumidores maging vigilant kita. Vigilant na kung may makuha, may mga mapatik kita o may marman kita ng mga nagahimo sa ninapangawat, i-report ta po sa masilko. Kay nano po, una, pag nadakop na perbintaran ta ang pagpangawat, mababa po ang aton system loss kay wala po sinangawat. Ikaduha po, kung ano man po ang ibayad sa nina na dakop nato na konsumidores, ginatawag po yun na differential billing. Babayadan po niya itong mga konsumo niya na wala ma-reading naton paagi sa pangawat. So kung ano man po ang masukot naton, ibabawas po ina sa bayadan sa mga konsumidores naton. So duha po ang benepisyo. Una, wala na siya kapangawat. Ikaduha, kung masusukot po, ibabalik po ina sa mga konsumidores. Yan na po, discuss ta naman po yan na ang po naton, power bill rate na gatawag. Excuse me, kung may I interrupt mo, no? Dito po sa nagapamatian na, kung igwa po kamon power bills, kung pwede po pakikuha, kag sundan po naton ang aton finance manager. May mga items po nida na talagang by layman's term, ang sabi nga ni Director Monares, dili na intindihan. So kung pwede po makuha niyo, kag kikitao niyo ina na items para sa sunod maanuhan ko kung diin nakakadto ina na mga ginadagdag sa aton power bills. You may go ahead, Joel. So, sa power bill po naton, ang bayadan po din natutungay na sa upat na klase. Ang una, generation and transmission. Ikaduha, distribution revenues. Iba po kita sin others. Kag, ang ikaupat, government revenue. So, ano po ang generation and transmission? Ano po ini ang gastos sa aton generation company na san DNCI. Ang DNCI po amon aton yan IPP na tinatawag or independent power provider naton. So ina po na charges dida makikita niyo one generation charge na 5.1135. Ini po dapat monthly ang tama sini is 5.1167. Pero nakabutang po yan na sa bill naton for the month of October is 5.1135 kay tungod sa may nakolekta kita na differential billing ngali sa pilferage, binawas po naton. So ibig po na 5.1167, 5.1135 na lang po ang gin-charge namon sa inyo para sa bulan San Oktubre. Ang ikaduha po na sa generation is an 3rd gram isera. Ini po naman
recovery po ini sa mga gastos sa NPC sa mga tuig na 2006 or mga sadto pa po na ginaproban sa NERC na ipasa sa mga konsumidores. Paagi yan na sa DMCI na nag-take over sa operation sa NPC. Sinda na Sinda nag-collect. po ang nagasupot yan na sina na third gramisera amounting sa 0.5585 per kilowatt. Igwa man po kita sa inan OGA kag ISLOR, ini po gin-applyan po ini sa Maselco sa system loss over and under recovery. Kag igwa po kita sa ikaliman item ang system loss na 0.8610. Amo po ini ang approved sa ERC na system loss naton, which is equivalent sa 13% of the power purchase naton. Pero inyo po na 13% pwede pa po ina magbaba depende sa actual na system loss sa Maselco. So yan na po ang system loss sa Maselco, nasa 18% an average, kaya ang 5% 13% buo po ina namon na gina-charge sa inyo. Pero halimbawa ang system loss sa Maselco magbaba po, mag-abot na lang 10%, then ang i-charge na lang po namon base na lang po sa 10% sa power purchase namon. Ang ikaduha po na klase sa aton power bill is ang distribution revenue. Ini po na distribution revenue, amon na po iniantanan na pakadto po sa amon sa Maselco. Kaupunan po didi ang gastos ang charge namon sa metering charge na 5 pesos kada account. Igwan adin na po didi ang mga distribution network charge. Kaupunan po didi ang rate naton, mga maintenance, ang para sa sweldo sa mga tao, ang para sa pagpaayos sa mga naton, poste, mga bagong na metro, tawag na reinvestment fund naton. Na po reinvestment fund naka-assign po na para balyuan ang naton mga depektibo na mga gamit para maayon serbisyo namon na maihatag sa inyo. So, dito po sa distribution revenue, may makikita po kamo na negative. Amo po inaan final loan condonation. Negative 0.2816. Ini po kabawasan po ini sa ginabayadan ninyo sa Maselco. Nagkagwa po kitang final loan condonation dahil ang Maselco sa year 2000 may mga loans siya sa NEA na instead na pabayadan sa NEA didak na lang sa bayadan sa mga konsumidores. Tapos po igwa po kitan lifeline rate subsidy. Ini pong lifeline rate subsidy po naton, bali amo pining ginabayadan sa mga konsumidores na nakakonsumo sa 26 kilowatt hour pataas. Subsidy po ini para naman sa mga konsumidores na nakagamit lang sa 25 kilowatt kada bulan pababa. So, bali ang 26 pataas na nakakonsumo may babayadan sinda para sa may nakakonsumo naman na 25 pababa. Ang nakakonsumo naman po sa 25 kilowatts use pababa po iguman sindan discount. So, kung kamo po kaupod sa lifeliners, makikita nyo po na mas gamay ang bayadan ninyo kaysa iba na mga konsumidores. So, balik kita lang, in short, excuse me, Joel, may interrupt. So, in short, kita na nagakonsumo 26 kilowatts above, kita naga-subsidize. Kamo po, Ito. po. So, Kita po pero ang siguro subsidize. i-explicar nato na kay kita jutay na nga ni Sinda ginabuligan ta. Opo. Para po ini sa mga indigents, sa Aha. mga wara-wara. So, bali nan social obligation nato nina. Opo. Ina po kasi order po ina sa ERC. Ginasunod pa lang po kung ano man ang ginpalabas na order harley sa Energy Regulatory Commission. Amo po inindagin hatag kaupod po ang senior citizen discount. Amo naman po ang sa mga senior citizen nato na nakakonsumo sa
below 100 kilowatt per month, hali po yun na sa inda. So, ano ba po natin na senior citizen na nag-apply sa Masilco, nagahunga no na daw kay walang discount and 100 pataas. Kay hindi po pano sakop sa amon ang polisiya. Kailangan na po namon magsunod sa kunanong guidelines na ginhatag po sa ERC. So, since ang ginpalabasan ni ERC 100 kilowatt use pababa lang po, amo lang po ang may discount na ginatag namon. I-explain ta na lang incidentally, explain na lang po ina namo sa next week sa senior citizen discount para mas maintindihan nila. So, igwa ang kaupat ta po din na is ang government revenue. Ang government revenue po kaupod na didian VAT naton an sa generation kag an sa distribution. So, since VAT po pakadto po ginaremit sa BIR po. Igwa naman po kita universal charges, amo po missionary electrification, environmental charges, NPC stranded cost. Ina po tanan, ginaremit naman po sa Masilco sa PISAM o Power Sector Assets and Liabilities Management. Ang PISAM po, amo po sinda niya na nag-take over sa mga assets sa NPC. Kay an NPC po pa gamay-gamay na po na gina-close in the operations. So tanan po na assets ng NPC an PISAM na ma-take over. So ini po na mga charges diretso po ini sa inda. So ang linawon ko lang po, ang pakadto lang po sa Masilco is ang distribution na revenue na igwapasan bawas na sa final loan condonation. So amo lang pinagamay-gamay lang po ang napapakadto sa Masilco sa kada bulan ninyo na ginabayadan. So talagang may I add. Thank you so much, Sir Joel. In pirit ko gad siya lagad siya maka-explain na naintindihan yan maayo, no? Ang in short, ang gusto namon ipaabot sa Masilco, kasi sabi nila nagabayad daw sila. Mas maayo po gayud tanan kung tanan nagabayad. Ang problema nga ni Sir Joel yan ang collection efficiency natin, pira lang po. Ang collection efficiency po namon is nasa 87%, kay damo-damo po sa mga dili nagabayad konsumidores nato na tigdamo ng bill. Ano iba po siging ka illegal reconnection. So pasensya na lang po kung may madakop kami na illegal reconnection, kay iagi po natin sa legal na proseso ang pagsukot sa inda. So ang mga nina, so 87, pwede natin, kasi gusto ko talaga minsan kasi sa tao dili ni day na napipicture kung pira ina na 87%. Can you convert it? Saya na pira na aton dapat na surukton kag pira lang an nasusukot naton para maintindihan, kasi kung minsan ang mga nasabi sa nagabayad man kami nano kay sugod sa ni ang serbisyo, okay, ang problema nga ni kay dili tanan nagabayad. So buligan naton, halimbawa may mga paryente kita aram naton na obligasyon ang pagbayad, i-remind naton, no? Kay mayo nga ni sa sabi nga ni sa to sa aton dati na co-employee si Sir Juni, mayo pa daw ko ang kuryente na utang pero ang isda sa merkado bayadan mo gayud, di ba? Antis naton maluto. So may ginagamit anay naton and then we pay later. May gusto ka pa idagdag, Sir Joel? Kasi maano bang kita ka na wala na ma'am. Mula ito mambambiyan naman gusto ipaabot sa mga konsumidores. Okay. Thank you. Siguro imbitaran ko naman ikaw next So we will take a break, short break, and then ma-exit ko to give way to our board president kay damo man po siya ipaabot. Thank you so much. Again, this is Bambi Anave, your anchor for today. Painumblog sa tanan mga konsumidores sa Masilco para magpadayon ang serbisyo sa elektrisidad sa probinsya sa Masbate. Magbayad sa konsumo sa kuryente kada bulan sa takdang adlaw para manigayan ang penalidad pareho sa pagbayad sa surcharge o reconnection fee. Ang nagapainumblog, Masilco Management.
pahinumdum sa tanan ng mga konsumidores sa San Masilco para mapadali ang paghanap sa problema o kausa sa brownouts pareho sa mga pag-spark sa poste sa mga transformers o kung ano na mga nakatakod sa linya San Masilco, ipaaram dayon sa opisina San Masilco o tumawag sa telepono 582-0140. Hindi na pahinumdum halin sa pamunuan San Masilco kag sarili na istasyon. Set them up to knock them down. Di po ako si Dr. Rufino Bartolabak, new board president. I-repeater ko po, mayon na maamigohon na aga sa iyo tanan. Adi na naman po ako para mag-explikar kung na bagay-bagay manunugod sa aton Masbate Electric Cooperative. Nasabi na po ni Mr. Joel Dilabin ang mga nano na explanations ang ginabayad natin. Gusto ko lang po umakan Joel, Mr. Dilabin, how do we compute yung system loss para maintindihan agad sa mga tao? Okay? Ang system loss po, ang computation po sini is una, kukuha ang tapuan kilowatt purchase naton hali sa DMCI. So, kung tira po ang kilowatt naging naton sa usad ka bulan hali sa DMCI, halimbawa 7 million po ang gimbil sa DMCI sa aton, amo pa ito magiging purchase naton. Tapos po ibabawas ta naman po ang kilowatt sales naman San Masilco. Ang sales po San Masilco hali po na sa kumpira po ang reading namon sa tanan na konsumidores San Masbate sa usad man ka bulan. So, sabihin ta po na naka-rating kami 6 million kilowatt used sa mga konsumidores. So, may diferensya po kita na 1 million. Ina po na sa 1 million po, ibabawas na pa po. 1 million kilowatt or pesos? Kilowatt po yun na, sir. So, ibabawas na pa po dida ang co-op consumption. So, halimbawa, ang nagamit po San Masilco is, sabi yung idagdag ta na dito sa 6 million para buo na, may 1 million na agad kita na system loss. Ina po na 1 million in terms of kilowatt pa lang po ina. So, amo pa inaan aton, tawag na system loss in kilowatt, in peso po, imumultiply ta po ina sa 5.1167 kag sa third gram is 0. Iklaro mo ina. Ang ginabasaran naton ng system loss, i-compare naton sa ginabayadan naton na electric power na galing sa electricity na hali sa DMCI po, sir. DMCI. I-compare naton sa aton nagamit sa electricity o sa nasukot naton na elektrisidad. Ang nagamit po San Masilco kag ang ginasukot po naton sa mga konsumidores, ibibiyo po ina, sir. Amon ibabawas naton sa gimbil San DMCI. So sa 18% system loss na ginasabi mo, 13% siya na among mapasa sa mga tao po. Mga tao. Opo. So, explicar nga pong naton kung nano inan mga na din na nagahali na system loss. So, ang system loss po naton damo-damo po ang kusa. Igwa po sa technical na ang aton TSD manager po ang sabat kag igwa man po kita sa mga tanan. Gusto sabihin dahil sa Linya technical problem na dili naton mahali. Kami nawawara na kuryente. Opo, inherent po sa na dili naton pwede masukot. Opo. Kay along the way may nawawara na Babawas po, kuryente. sir, na Okay. kuryente. So next. Tapos ang ikaduha po among gatawag nato na non-technical, amo po yan mga dahil sa pangawat sa naton mga iba na malain na mga konsumidores kag
So dili nato nasusukot ina. Opo, hindi dahil Kaya gina- ano ba po? Wara ina mga reflect sa kilowatt meter na kundi hindi na kita nagabase po, nabase sa sir. pagsukot. Opo, Okay? especially po yung mga direct tapping o wala po metro. So, pag wala po metro, hindi naman po base kung pera talaga na konsumo ninda sa usad ka bulan. Ang iba naman po, wala talaga sa record sa Masilco. So, ang natin po pag-reading, sinda, maagihan talaga kay pangawat talaga na maayong ginahimo ninyo. Kaupod ba yung bubay ni system loss sinin aton dili nasusukot? Ang gusto sabihin dili nagabayad ng mga Opo, kaupod Kaupod. po ini. Tanan po na wala mabilan o mga underbilling dahil sa may mga reverse tapping. Kaupod po na sa system loss. So ini nga dili nagabarayad bagan ang mangyayari ang mga members of good standing amo nagad bayad para sa inda para Opo, sa sir. And up to 13% po sa system loss ang aton mga konsumidores ang nagasapay po sa So maintindihan nyo po kung ano kay nag-igwa kami niyang massive campaigns na ikolekta iton mga long overdue accounts nga para na lang mabawasan ang aton system loss. Siguro ma-improve naton collection efficiency. Nano ang usad na hindi lang kay nano kay kadako-dako san aton nano ni Sebs sabihin sa ni kababa-baba sa naton collection efficiency. Kaya kung isipin ka dapat 100%. May mga electric cooperative damong ina na naka 100%. Ano kayo mga dahilan kaya dili nato na nasusukot sa ano ba nato? Sa nagakolekta sa talagang habo magbayad o nano kayo ang dahilan kaya dili inato na nasusukot na dapat na itong sukoton. Ang iba po sina Director Bartolabac, ang iba habo talaga po magbayad. Ang iba naman po nagprotesta pa sa inda power bill kaya ang iba po gani nabibiyo sa tira ka bulan. Kasi ang gani po ginahangyo ko na mas maganda kung bulan-bulan pag wala sinang power bill magdiretso dayon sa Masilco. Kaya pag hindi po sinda magkadto pag nabiyo ina mabugat po sa sinda bulsa. Kaya minsan di dayon ano ba nagreklamo kay dakong bayadan ninda. So minsan nagapautod na lang sinda kaysa magbayad sa ninda power bill. Ang iba naman po na nautudan ang ginahimo po sa iba nag-a-apply po new connection. Na mali. Opo. So ina po ginabantayan gani namon yan na ang new connection ginapaverify namon kaya iba po sana may mga previous na power I-explican mo siguro na pagka tinagaan na kamusin sapat na panahon para magbayad, i-disconnect. Ang ibang ginahimo, nalulusutan, kaya na-apply na naman sa connection. Opo. So, dapat hindi po nato ni mo ni mga ginataas mga nagawaisan, nagawais. Tawag ito, mga Pilipino, mga matibay sino yung mga irugsan nila, mga palusutan. So, sana mag-game mo kita pagi para mabawasan, maiwasan nato nila, no? So, nanong ginahimo natin sana para mabawasan nila ang mga irugsan ng mga palusot na paagi. Sa yan na po gina-strictuhan na namon ang paagi sa ISD ang mga inspector nato na kadtong gayod ang persona na nag-apply sa connection kag kitaon kung iya balay gwa dati sa connection na wala lang niya mabayadan kag nautudan lang siya kay So, wala kita maimuan kundi you have to strictly enforce the rules. Na pag natagaan na mo sapat na na adlaw para makabayad, dapat i-disconnect ka mo. Kaya mo gani na nagasapay ang mga konsumidores para
mapiritan ka mo na magbayad. Pero yun na, may surcharge na. Ha? So kung ano gayon, importante, bayaran na yun. Dapat kita ng mga consumers maging responsible. Na dapat ikaw kita pero idibot nga kwarta para sa elektrisidad. Kaya masakit ang warat elektrisidad sa balay. Madulong. Bayo kung dili pareho sa ito na sanay kita. Yan, sanay na kita na pero may elektrisidad pag may pag walang ilaw, walang ilaw na naman. Kadulong, hindi na ito magamit ang television, hindi kita makagamit sa computer, hindi kita makagamit sa refrigerator, kung nano-nano na bagay pa na para sa aton ang tawag sa convenience. Okay? So, damo na po kita siya sige na pinapanukot dugay na di nagabayad. Gusto ko siguro isambit sa iyo ang mga nasukot namon for fairness kasi we are nasa massive campaign ka muna bayan na sukuton na talaga ito na dili nagabarayad lalo na itong dugay nagabarayad. Aram mo kadamuan san may long standing overdue accounts mga LGUs pero kalawin sa Diyos sa paningkamot namon at saka dahil sa ningani na amon talagang persistence na magbayad sinda, otherwise tupat mo putulan namon. Kailangan we have to be fair to everybody. Kailangan sundon natin ang gina-impose natin na rules sa mga ordinary na customers. So maintindihan po ini sa mga ginasukot natin mga LGUs na kung ano kay we have been giving the notices of disconnection kung hindi sila magbayad. Naging controversial ganin Ari po ang mga nakabayad na po nadarag ko sa aton ginasabi naton na firm na desisyon na sukuton inisinda. Ang LGU Placer po nagbayad na po 709,181 pesos and 76 centavos. LGU Mandaon 63,666 and 59 centavos. Ang PNP Kuman 425,732 pesos and 26 centavos. Pero may balanse pa po inisinda na nagapangako pa na babayadan kay dudulog daw ini sa regional command na mabayadan 164,635 pesos and 39 centavos ang balanse pa ninda. Ang LGU balot po nakabayad na 63,517 pesos and 32 centavos. Mayor Condor of Kawayan nagbayad na 110,958 pesos. Si Acting Vice Governor Joe Christine Reveal nabayaran na po 27,330 and 7 centavos. Si Doktora Olga Go nakabayad na po 107,769 and 35 centavos. Ang Kukak Beach Resort po nakabayad na si 166,053 centavos in 53 pesos in 92 centavos. Ang balanse pa po 169,163.99. Pero actually ning Kukak pinautudan na po namon ini pero may konsinan mabayad. Anyhow, dili ni po ginatag po ini nato na listahan sa Revenue Production Department Division Chief, walang iba kundi si Mrs. Victoria Reyes. Kaya ini po sa naging kontrobersya natin sa Kapitulyo, hasta yan po, di na babayadan. So, pero nagadalaga na daw ang mga butcher, kung tani naman, babayadan ini. Mag-survey po sila na modelo na magbayad sa aton sa elektrisidad kay ginabasol po kami na kung nano kay tigyo tayo na tao, may ordinary na tao, pagka hindi nakabayad, the following day, after due notice, utudan. Okay? So, salamat po sa ito nagbarayad. Sige pa po namon among kampanya na masukot po ini na mga dili nagabarayad para
babawasan na natin system loss. Kita mismo nga na mga members na susi gayon sa pagbayad, amo nagasapay. Di ba? Unfair yun eh. Okay? So, salamat po sa nagbarayad. Iba po kami, iba pa na ginasukot na medyo darang ko pa na most probably magbabayad mangyapon. May mahungala po ako sa aton TSD o ICTSD manager na si waran iba kundi si Elmore Sese. Nakaupod ko sa karantahan kagabi. Elmore, naano gayon ang mga kinahanglan na hardwares na ginasabi na ang priority hardwares sa atong cooperative. Kaya sabi mo gani, dugay-dugay na panahon na ini na dili na babalyuhan, dilapidated ni na since time pa ini ni Attorney Bunan dito sa 1977. Nano ang priority na hardwares na kailangan natin mabalyuhan. Sa kindness sa DMCI sa meeting nato kahapon na nasambit man ni Bambi Kagina na DMCI o DMPC mismo ang mahatag libre sila na hardware. So nanong priority na hardware na atong kinahanglan kay aton ini ngayon dayon sa DMCI. Yan. So, good morning gapon sa aton mga member consumidores. Sa pag-priority po sa aton mga line hardware materials, of course, kung may kita po naton, ang kadamuan sinaisan ito aton mga poste, electrical poles, particularly ito ng mga kahoy na kunhain, ang buhay po sa is only hanggang mga 20 years. More or less 20 years ang Mga buhay piray na poles sigurado ang saya na po ongoing pa aton pag-evaluate sa aton mga electrical poles kay dili man po parariya sa aton pagre-replacean eh. So man iba-iba na mga lugar, igwa kita sin mga natindog sadto ng mga dugay na panahon, may mga bag umanding kita natindog na medyo mga maluya man na klase. So sabi ko nga ni ang pinakabuhay talaga. So sagad yan, dili mo pa masabi sa atong kung pira ganyan na poles na dapat baralyuhan. Dili ta po More sir. or less. Opo, More or dili less, ta po sir, dili ta approximate po mo. talagang dili ta po niya na dila ko May makahatag 100, may sin- 50, may 20, more or less. Oh, So, dili ako sir makahatag talaga sin Oo. sabi ko nga sin exact na quantity para sa ninaaton mga poste. Kada kilometro ba an pole ba kada pira ka kilometro na sa dapat may electric poles? isad ka kilometro po ang aton poste sa ni is minimum naton is 16 poles po. Maximum 16 poles per kilometer, ha? kilometer, opo. And can you imagine? Hasta 100, kita, kilometers na ito, ang linya? 100. Saya na umaabot na po ang total kilometers of lines naton mga nasa 3,000 na kilometers kung kikitaon po naton ang 3,000? tanan. Di mas. 3,000 kilometers, wala man 3,000 kilometers. Nasa ano na po sir ang tanan po nato ni na. Ang gusto mo sabihin yung poles, dili kay kilometers. Ang sa poste po Wala pa naton, 3,000 kilometers sa Masbate, hindi rin Masbate, wala. sa linya po nato na sir. Segment Ang linya po. secondary. Kasi kung kikitaon po nato Ang linya. ang ginakita lang Ang linya, pero ang gusto ko sabihin kung sing ano kay radyoan mga ginasuplayan naton. Usually kung kikitaon naton primary lines lang po, primary lines, backbone Ang lines. gusto mo sabihin kay may mga lateral Yes, kanina. opo, Okay. ito So po dili na katawan. nasa highway na na nasa isip ko. Igwa po kaya opo sir, igwa po kaya kita sing ginatawag na backbone line, Oo. igwa kitang ginatawag So, na mga lateral lines. Igwa Ang punto mo 3,000 kaupo ng primary kag second line. tanan na po secondary na lines. tanan na So sir. damo grabe ano. So opo sir, kaya sabi itong So sana pira ka poles ang kinahanglan sana na dapat balyuhan. May mission kalibo. siguro sir sobra pa. Oh my God. Sobra pa. Opo. Sabi nga sir, kung ang ginamin mo po kanina siguro sir na itong ginasabi nato na 150 kilometer line for our backbone line from Pinamarbuhan to Esperanza. Ayun. And then isad na 150 kilometer again is from Pinamarbuhan to Balod. Oh. So more or less mga 150 kilometers po. Pero Pinakaharayo. amin ang isad na mga pinakaharayo nato na linya. Pero iba pa itong mga linya nato na nagpakadi sa Balino Aroroy, iba pa itong mga linya nato na nagpakadi sa Kawayan. Mhm. So
aros kung naisipon naton sir mga backbone line nina. So grabe na gayud ang expansion naton sa entero mainland san Masbate, lalo na san sige-sige nato na pag-energize aton mga barangays and sitios pagisan na programa sa nato So, presidente. dahil siya na nakadako kay laba, siya na mga wires na kailangan balyuhan, di lang siguro abuton sa katuig bago na mabalyuhan tanan nila. Siyempre sir, talagang ang pagbabalyo man po naton sir, dili man po na siya sabi na isada na pagbalyo. Oo. Igwa man kita sin mga scheduling dito sa mga kada area na igwa na talaga sin mga itong sabi nato na talagang mga dilapidated lines, Oo. dilapidated materials na kailangan naton balyuhan. So, nanon imo target, nanon year na halos maayos din ang mga tanan na kailangan ma-rehab. Actually sir, continuous man na naton rehabilitations. Oo. Pero ang gina-target lang naton na sana at least mabalyuhan na naton iton mga talagang mga 30 years na ada pa naka-installer sa aton linya hanggang at least mga 2017. So isasabay naton ini san pag-installer man san DMCI san inda tawag natin na coal power plant and ang ginahimo man sa National Power Okay. Corporation na 69 transmission line. Okay, wala na kitang oras. Salamat sa pag-appear ni Mr. Joel Dilabin, kag Engineer Elmore Sisis Jr. Nawa pa kita pag-diskuto on the next meeting. So, I hope you will join us again next Tuesday. Kada Tuesday na po yun, alas 10 pa, kato alas 11 sa naga. At pag-diskuto naman siguro nato ng mga flying connections. Yung flying connections po na actually nagabayad sa mga may usad na may kontador, hinabutangan sa linya sa usad na na consumer, tapos ginatagaan sa linya sa mga flying connections ng mga ibang balay, tapos nagasukot. Bawal po ina. Kung madakot po kamo, may mga pinalidad po ina. Ang istoryahan na naman po 5,000 ang first offense. Kaya nag-aapilar kaya po kami sa iyo, tanan po na konsumidores na mag-ano mo po kita, maging honest po kita, pirmi, kaya good. Dili po kita, baka hatag po kami, sinmayo na serbisyo, ha? Mayo na serbisyo, kag maging efficiente, kag quality ang power supply na ginahatag sa iyo. Amo lang po, Diyos mabalos. Till we meet again. Sabi nga sa Espanyol, hasta la vista. Okay. Salamat sa iyo, tanan.
Oras na naman para sa mga dagdag karaman kag mga kapupurutan sin leksyon sa Knowledge Channel. Mga karaman kag impormasyon na magagamit sa pang-uro adlaw na pamumuhay. Knowledge Channel, mapapasayo na. O ano? Kayo na. Nino,